the God of so much more. Minsan sa ating buhay napapaisip tayo parang may kulang, no? Parang mayroong hindi sapat sa ating buhay, and sometimes there is that lacking thing that we are looking for in our lives na parang kailangan mapunan. And most of the time it's hard for us to see the hope that is in front of us, tulad ng kanta kanina, no? That nandiyan na yung pag-asa natin, nandiyan na yung kasagutan minsan ng ating Panginoon, pero hindi natin siya nakikita kasi ang nakikita natin yung mga kakulangan. Nakikita natin yung mga problema, nakikita natin yung mga deliverables, mga bagay na hindi pa natin nakukuha. And most of the time, that is where we are focusing into. And God wants all of us to understand for today that He is a God of so much more. Hindi po siya God ng kakulangan. Hindi po siya God ng lack, kundi God of provision, of blessings, of rewards, of victory, and much, much more. Kung ano yung pagkakilala mo sa Panginoon, kapatid, kulang pa yan. Akala mo na bigyan niya ng best niya sa'yo, hindi pa. Sapagkat marami pa ang kayang bigay sa'yo ang Panginoon, marami pa siyang kayang gawin sa'yo sa iyong buhay. Kaya nga, kanina yung kanta napakaganda sa kinanta ni Sister Marian, Another in the Fire. Who would have thought na yung tatlo pong na tinapon mo sa apoy, na sila ay mapapahamak na mayroon pa palang another in the fire. Mayroon pa palang kasama sila sa apoy na yun. At yun ang ating Panginoong Jesus. Sometimes in our lives, we are only looking at our situation, but let us be reminded kung gaano kabuti ang Panginoon na kahit anuman hirap ng ating buhay, anuman ang ating pinagdaraanan, meron tayong kasama. And He is so much more than we ever imagined of Him, than we ever understood of Him. Ganyan po ang ating Panginoon na buhay. Let's check kung ano po yung mensahe ng ating Panginoon sa kanyang salita. In Ephesians 3:20 in the ESV version, God says to us, "Now to Him who is able to far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us." So more. God is able to do far more abundantly than we can ever imagine or think of. Ganun po ang ating Panginoon. Sinasabi niya, kung ano yung iniisip natin na kayang gawin ng Panginoon, kung ano yung blessing mo, parang siguro, imagine mo na yung blessing ng Panginoon, yung kasagutan sa mga prayers mo, ito na yun, ito na yun. Pero magulat ka, wala pa pala yun, kapatid, doon sa kayang gawin ng Panginoon sa iyong buhay. Kumbaga, parang 1% lang pala naisip mo, kumpara doon sa kayang gawin ng iyong Diyos. So, ganoon po ang ating Panginoon kumilos, sapagkat He doesn't think the way that we do. Yes, we were created in God's image, but we are not on the same level as God. Kaya yung kakayanan natin mag-isip at mag-imagine, malayong-malayo sa ating Panginoon. Kaya ang Panginoon po, talagang grabe. Kapag siya'y nag-bless, talaga naman nag-umapaw. He is a God of so much more. Let us check the meaning of the word more in the Bible. The word more in the Hebrew Bible, it says, brakot yaterot. I'm not sure if I'm saying it correctly, but it means more blessings. Brakot yaterot. The second one is yachol lasot yoter, or God can do more. To do more. So God can bless us more, and God can do more in our lives. So never think na kulang ang kakayanan ng Panginoon o parang hindi kanya kayang i-bless. Kasi ang laki-laki na ng problema, ang tagal-tagal na lang hinahanap mo na to, ang tagal-tagal mo na nagpe-pray, hindi pa nangyayari, di ba? May mga ganun eh. Kasi we're only looking at the situation. We're only focusing sa problema. And we tend to forget na ang Panginoon ay beyond our problems. He's bigger than our problems. He's bigger than our predicament because He knows what better to do in all our lives. So remember, mga kapatid, that He is a God of more blessings, a God that can do more than you can ever imagine or think. So wag na mong isipin na, kapatid, na hindi kaya ng Panginoon. Sapagkat yung inaakala mo yun na yun, hindi pa pala. Maliit pa pala yun sa kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. And time again, me, myself, and my family, we've seen it by our own selves. Madalas, naiyak yung aking asawa sa isang sitwasyon na she's praying for and she's looking for an answer, and we are imagining at siguro magiging answer ni Lord. Nung dumating yung answer, grabe, ang layo pala, pero yung dumating, mas maganda pa sa aming iniisip or ini-imagine. So ganun po natin tingnan ng ating Panginoon because He wants the best for all of us. Di ba sa mga kids, sa mga bata, ganun din. Sometimes yung bata,
magpapabili siya ng laruan kasi he wants this best toy na gusto niya. Ito yung gusto niya na laruan. Ito yung gusto niya na ipabili sa kanyang magulang, sa kanyang parents. Pero yung parents, may nakita ko pala siyang mas maganda ron sa ini-imagine ng bata. At nung dumating yung laruan na mas maganda pa at mas malaki pa doon sa kayang isipin ng bata, ay grabe po yung tuwa ng bata. How much more yung ating Panginoon? Diba? Kaya kapatid, always remember that our God is a God of much, much more. Marami pong kayang gawin ng ating Panginoon sa ating buhay. Diba? And tatanda mo kapatid, sa buhay mo kung may kulang, lagi may kailangan punuin. Diba? Kung may kulang, may kailangan punuin. At kung may pupunuin, mayroong magpupuno. Nagets yung logic ng kapatid? Kung may kulang, mayroong pupunuin. At kung may pupunuin, mayroong magpupuno. Sino magpupuno nun? Ang ating Panginoon. Diba? Ganun po ang ating Panginoon. Kaya sabi doon sa kanta kanina, it is finished. It's true. Ang mga sakit, ang karamdaman, sabi ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Ang kasalanan, it is finished. Ang mga problema, it is finished. Hindi po sinabi ng Lord, hindi pa tapos. Diba? Sinabi niya, tapos na. He has already a solution for everything that we are going through. Alam ng Lord ang kasagutan sa lahat ng bagay. Ako, na-imagine ko, years ago, hindi ako makakain ng mga simpleng pagkain kasi sa akin naranasan, kahit simpleng pasta, di ba? Yung mga pagkain na kinakain ng mga tao, hindi ko makain. Kasi talagang hirap na hirap ako. And I thought to myself, baka wala ng pag-asa. But God is always encouraging me, continue. Because I have more for you. And right now, I can eat a lot of things that hindi ko kayang kainin noon. Because God is a God of process. Sometimes akala natin wala na, hindi pala ganun ng Panginoon. Sometimes He makes us understand na He is all that we ever need. Siya lang ang ating kailangan. Ang dami natin iniisip, ang dami natin pinagpaplanuhan, pero siya pala yung kasagutan sa ating mga problema, kapatid. Ano man yung pinagdadaanan mo, kapatid, God has already moved. Nauna na siya. Bago pa dumating yung problema, diba sabi nga niya, before you have prayed, I have already answered. Imagine mo yung kapatid. Before you ever prayed, I have already answered. Sumagot na ang Panginoon, may sagot na. Hindi pa lang nakakarating sa'yo. Maybe, baka hindi nakakarating kasi may kakulitan ka, may katigasan ka ng ulo, di ba? Maaaring may ginagawa kang kasalanan. Or baka naman, hindi ka pa ready, di ba? Or maybe yung sitwasyon, hindi ready. Or maybe, hindi pa kasi yung best kaya hindi pa dumarating, iniipon pa, di ba? Only God knows. Sabi nga ng mga doktor, totoong doktor, yung mga doktor na talagang may takot sa Diyos, they say it na OGKs, OGK po ang tawag lang sa medical community. Only God knows. Kasi may mga sakit na hindi na mapaliwanag. Minsan wala nang gamot. Hindi na alam kung sasabihin ng doktor. Sinasabi namin sa mga medical field, OGK, only God knows kung anong sagot dito. And totoo nga, maraming sakit. Ang kayang pagalingin ng Panginoon. Kasi lahat ng sakit, kaya niyang pagalingin. Kapag hindi na kaya ipaliwanag ng tao, kayang paliwanag ng Diyos yun. Sapagkat walang imposible sa ating Diyos because He is a God of much, much more. Remember that, kapatid. Sa iyong buhay, God is a God of much, much more. So sabi sa Hebrew, more blessings and God can do more. Kaya, kapatid, yan ang Panginoon. Ano man yung dinadanas mo, ano man yung hinaharap mo, kaya ng Panginoon yan. Pero kailangan mo magtiwala sa Kanya. So focus point number 1 na binigay ng ating Panginoon, God takes care of all your needs. God takes care of all your needs. Ano yung pangangailangan mo, ano yung mga problema mo, alam ng Lord yan. Hindi niya pwedeng pababayaan ka lang o iiwan ka lang niya sa isang tabi. Sapagkat alam niya yung pangangailangan mo. As long as you're living, as long as you're breathing, God will provide. God will be there to help you. God will be there to guide you, to lead you in all your ways. So remember kung saan po nangagaling ng lahat ng meron tayo sapagkat ang Panginoon ang mag-provide sa atin. Hindi po yung galing natin, hindi yung talento natin. Di ba? Nandiyan lahat yan. Kasi lahat yan. Even yung talento mo, even yung skill mo, even yung talino mo, galing naman sa Lord yun, di ba, kapatid? So why would you think na kaya mo on your own? Di ba? So always dedicate and always remember to give back sa Panginoon sapagkat sa Kanya po lang galing lahat ng bagay. And sabi niya sa kapatid sa Philippians 4:19 in the NKJV version says to us, and my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. So sinasabi po ng Panginoon,
He will supply all our needs. Hindi niya po sinabi na para yung ilang pangangailangan lang natin. Di ba? When you say needs, hindi po lahat ng bagay sa mundo natin ay need. Kasi marami sa atin, we are praying, umiiyak tayo sa Lord kasi dahil sa luho. Meron tayong luho. Okay, meron kang desire. Meron kang gusto mangyari sa buhay mo, meron kang hinahanap. Hindi yung need. That's a desire, that's a dream, that's a goal, that's a plan. Di ba, kapatid? Pero yung need, alam ng Panginoon yun, He has already provided for it, He has provision for it, and you are supposed to receive it. Kasi sinabi niya, shall supply all your needs. Di ba? Ipoprovide ng Panginoon yun. So ano yung mga provision? Pagkain, di ba? Pananamit mo, matitira mo ang bahay, pambayad mo ng bills. Alam ng Lord lahat yan. Di ba? Kahit madalas tayo, hindi tayo tapat sa Panginoon, pero ang Panginoon tapat sa atin. He will still provide. Hindi po sinabi ng Lord na iiwan niya tayo. He will provide for all our needs. He shall supply all our needs. So remember that, kapatid. Sapagkat ito po yung salita ng ating Diyos. Siya po ang magpo-provide sa ating mga pangangailangan. So, the next time na sabihin mo na parang kulang, parang walang ginagawa ang Diyos, mali ka, kapatid. Mali tayo. Si Lord hindi nagkakamali, hindi siya nagkukulang. Tayo ang may pagkukulang. Ang Panginoon ay walang pagkukulang. Ganun po ang ating Panginoon. Because sabi niya, He will supply all your needs. But you have to learn how to separate your desires. So, doon sa mga bagay na yun, you learn to really dream, or you really pray about it, about your dreams, about your plans, about your goals, your desires sa buhay mo. Ano yung mga ninanais mo, ano yung mga targets mo, di ba? You pray for it. Ganun dapat, kapatid. Of course, you also pray for your needs, but all the more you pray for your desires, for your heart's desire, because the goal of the Lord is really to make you happy. Do you understand that, kapatid? God wants to make us happy. God wants you to make you to be happy. Remember that. Be reminded of that, kapatid. Because God wants you happy. He doesn't want na nalugmok ka, nakawawa ka. Kaya pag may mga Kristiyano nagsasabi na parang, ay, ang goal ng Lord ay maghirap ka. Diba? Ay, naging pastor yan para maghirap. Wala po sa Bible nun. Hindi po biblical yun. Opinion ng tao tawag dun. Opinion. Hindi po yan galing sa Panginoon. Pag sinabi po ng Panginoon, it is about blessings. It's about provision. It's about rewards ng ating Panginoon. Yung grasya ng ating Panginoon. At hindi po matipid ng ating Panginoon. Hindi po siya yung parang, yung, sabi nga nila, yung parang chinachani pa yung provision na bibigay sa yung bibigay sa ng Panginoon. Hindi po ganoon ang ating Diyos. Nag-uumapaw. Di ba last week yung binigay sa atin Lord na topic, overflow. Umaapaw. Ganoon po ang Panginoon. Pag nagbigay siya, overflow. And remember, kapatid, yung nangyari sa time of Jesus Christ, merong 5,000 katao. And the disciples already saw the need, the problem. Kasi alam nila na makikinig itong mga tao na to. Sabi nila, 5,000 katao, ang binilang pa lang nila dun yung mga lalaki. Hindi pa binilang yung mga kasama ng lalaki like yung mga bata, yung mga asawa, di ba? At siguro pati yung mga servants, ng mga pamilya na sumama para makinig kay Jesus Christ sa kanyang preaching. So you can only imagine, gaano kasarami, siguro baka more than 20,000 katao to. Napakaraming katao. So walang pagkain kasi syempre magtatagal sila doon, magugutom therefore ang mga tao. So nag-alala na yung mga disciples, Lord, wala pong pagkain. Paano po yung mga tao dito? Magtatagal sila. Walang pagkain. Di ba? Sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Diba? Anong meron? So meron po sila nakitang bata, diba, na meron nilang mga tinapay, 5 loaves of bread and 2 fish, 2 isda, at 5 tipak ng tinapay. Hindi ko po alam kung gaano kalaki yun, pero kahit ano pang sabi yung gaano man siya kalaki, hindi sasapat yun for the needs of the people that are there. Hindi yun sapat, kulang siya. Kasi ang dami. We're talking about thousands upon thousands of people. Siguro pag tinignan mo yung sa malayo, kasi dami sila ng buhangin, ang dami. Diba? Kakabahan ka talaga kung ikaw nagpatawag ng seminar or conference sa walang pagkain, magdamag buong araw makikinig. Diba? So that's what happened. Pero kung gaano po katindi mag-provide ang ating Panginoon, sabi niya, diba? Just get all the baskets that you can get at ilipat yung mga
pagkain. So, pinagpray ng Panginoon yung tinapay at yung isda at isinalin sa basket. At bawat salin sa bawat basket, bawat disciple, there were 12 disciples, 12 disipulo. Napuno po ang bawat isa. Hanggang sa makakain ng bawat isang bisita, sobrang pagkain. At sa sobrang dami ng pagkain, 12 baskets of parang leftover food. Sobrang daming pagkain, so much food were left not eaten. Sa sobrang dami ng provision ng ating Panginoon. Because God is a God of so much more, kapatid. Naintindihan mo natin yung kapatid. From 5 tinapay at 2 isda, sobrang daming libong katao at sobra-sobra pa, umapaw yung mga basket sa pagkain when God provided. People saw the need, but Jesus Christ saw the miracle. So we must learn how to be like that, kapatid, sa ating Panginoon. We should not only look at the need or the problem or the trouble or the challenge. We must learn how to look at God's provision. We must learn how to look at God's rewards. We must learn how to look at God's miracle. So when you are in a situation, Lord, what will you do in this situation? Diba? I remember at one point, na-hold up ako noon. And I told the Lord in my heart, sabi ko, Lord, nilagay mo ako dito sa sitwasyon na to, alisin mo ako dito. Alam ko, liligtas mo ako. So hindi ako matatakot. Diba? We must have faith, kapatid, na hindi tayo iiwan ng pababayaan ng ating Panginoon. Ano man ang ating dinaranas, sapagkat siya ang ating kasagutan, ang answer natin ng ating Panginoon. And laging-lagi ang Panginoon, perfect timing. Perfect timing lagi ang ating Panginoon. Pag nagbigay ang Lord, yung pinaka-saktong-saktong time na kailangan mo, sinagot ng Lord. Ganun na ganun kumilos ang ating Diyos. Yung akala mo wala nang pag-asa, bilang sumagot, biglang dumating, di ba? Iyak ka nang iyak, ang dami mo na sinabi, tinawagan mo, sinak mo na lahat. Ang problema ko, ganito kalaki, ang dami kong iniisip. Pagtingin mo, biglang hindi na pala yung kasagutan. Di mo pa nakita kasi ang dami mo nang kinuwento eh. Ang dami mo nang nilapitan, pero hindi na pala yung sagot. Diba? So, ganun po ating Panginoon. He will already provide for all our needs because He will take care of all those needs that we have. Kung ano yung needs na meron ka, God will take care of all of them. And focus point number 2 na binigay sa atin Panginoon, God has already taken care of your future. So huwag kang matakot para sa kinabukasan. Diba? Kaya madalas ang tao nag-aagam-agam, nag-aalala-alala, kasi iniisip mo yung kinabukasan. Paano kaya bukas? Paano next month? Paano yung darating na bills? Paano yung quota ko sa trabaho? Paano yung relationship na mag-asawa? Magkakaayos pa ba kami? Paano yung anak ko? Magiging maayos pa ba kami ng anak ko? Paano itong trouble na to? Ang dahil mo nisip purong paano. But God is telling you today, kapatid, He has already taken care of it. God is telling you today, God has already taken care of your future. Siya bahala sa iyong kinabukasan. So do not worry about what will happen in the future because God takes care of it. He has already taken care of it. In Jeremiah 29:11 in the CSB version, God says to us, "For I know the plans I have for you." This is the Lord's declaration. In the other translation, says the Lord, "Plans for your well-being, not for disaster, to give you a future and a hope." To give you a future. So declare upon yourself, kapatid, in your life, God wants to give me a future. Meron akong magandang kinabukasan. Meron akong magandang mararating sa buhay. Meron pang pag-asa ang aking buhay. Sabi niya, di ba? Meron kang kinabukasan at pag-asa. Hindi po sinabi ng Lord na kinabukasan lang. Kinabukasan at pag-asa. Hindi sakuna, hindi disaster. Di ba? To give you a well-being, maayos sa kalagayan ng iyong pagkatao. Diba? So you always remember how to decree and declare the promises of the Lord in your life. You always tell yourself, in the mighty name of Jesus, I decree and declare, I am the head and not the tail, the lender and not the borrower. I am the son, I am the daughter of the Lord Jesus Christ. And I will inherit the kingdom of the Lord and He will bless me. God will bless me. Kaya nga, diba, napakaganda ng prayer of Jabez.
God, bless me indeed, enlarge my territory, keep me, hide me from the evil one, and your hand be upon me, so that I will not be a cause of pain to myself or to anyone else. Bless me indeed, Lord, bless me indeed. You pray those things upon your life because your mouth has power. Makapangyarihan po ang ating bibig. Hindi pag sinabi mo na, ay, dapat okay na yun. Kasakit na, wala na. Ganoon na lang. Yung mga tao sobrang negative. And they don't want even to declare God's blessing upon their lives. And then tataka sila, iiyak sila. Bakit pinabayaan mo na ako, Lord? No, God is not like that. You are like that. If you want to have a change in your life, then declare God's blessings. Declare God's more upon your life. Because He plans to give you a future, kapatid. He has already taken care of it. We are reminded of Elisha, si Prophet Elisha. And nandun po siya sa isang mag-iina. Nagpunta siya po sa bahay ng mag-iina. And nasabihan siya na tulungan sila. Sapagkat binantaan na, winarningan na sila ng kanilang pinagkautangan ng pera. Sabi, bukas makalawa, ay kung hindi mo mababayaran lahat ng mga utang ninyo, kukunin ko lahat ng mga anak mong paslit. Akin na sila yung mga anak mo. So yung babae talaga namang yung pakiramdam niya para siguro na pupunit yung kanyang puso kasi kukunin yung kanyang maliliit na anak bilang kabayaran sa kanilang utang, no? Ang problema, wala silang pambayad. So sobrang kabado na itong babae na to. Pero si Elisha, of course, being a man of God, he did not fear. Sabi niya, ano ba meron sa bahay mo? Tignan natin. He was already looking for God's provision sa loob ng bahay. Ganun po yung vision ng isang anak ng Diyos. So kung ikaw ay anak ng Diyos, always look for provision, always look at what God can bless in your family, in your household. So tinignan nila, ano ba yung meron niyo sa bahay mo? Sabi niya, meron dito mga banga, at yung isang banga rito, may konti pang langis. Siguro, ubusin lang namin hanggang katapusan kung ano lang mangyari. Sabi ng prophet of God, si Elisha, no, take it out, at isali mo yan sa mga banga. Kunin mo lahat ng mga banga, pati ka banga, siguro ng kapitbahay mo, kunin mo. At ibuhos mo yung langis. Yung langis nakakarampot na lang sa isang banga. Diba? Just like the miracle of the 5,000, she was told to believe. Just pour it out and pour it out and pour it out. The blessings will come. So, pinor out nila yung langis. Grabe, punong-puno. Hanggang sa pinakadulong banga na punong-puno na siguro yung bahay niya ng mga banga ng langis. Wala na sapat na nalalagyan. Kaya sabi nga ng Lord, di ba? Especially if you are tithing for God, sabi niya, subukan niyo kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at magpalain kita ng siksik, liglig at umaapaw. So umaapaw po ang blessing ng ating Panginoon. Ganoon po siya mag-bless. And they were tested, yung babae to by faith, to believe that just pour it out, pour it out, pour it out. So kapag ganoon din tayo, you pour out your heart upon God, you pray even if you do not see it yet. You pray, you believe that God will do it one day, that you will receive God's perfect answer, perfect timing one day. Because if you just pour it out, the blessings will come. Because God is a God of so much more. It's easy for us to fear. Sabi nga nila, the fear of the unknown, because we don't know what the future holds, di ba kapatid? Hindi mo alam ang kinabukasan. But you know one thing, kapatid? What's the great news for today? God knows the future already. Alam ng Lord yung ating kinabukasan. He already holds it by His hand. So ba't hindi tayo magtitiwala sa Kanya? Diba? So magtiwala tayo sa ating Panginoon because He will be the one to answer all our prayers, to provide for all our needs, and to give us a miracle when we need a miracle in our lives. Ano man yung pangangailangan, ano man yung trouble mo, God knows about it. So dapat isangguin mo sa Kanya, i-pour out mo yung heart mo sa Kanya, i-dedicate mo sa Kanya everything. And He will surely answer in His perfect timing. Yung Kairos moment na tinatawag na natin. Wala pong imposible, kapatid, sa ating Panginoon. Kaya niyang sagutin ano yung mga pananalangin because He is a God of much, much more. Take away na binigay sa ating Panginoon, number 1, see God's goodness in the land of the living. So, it is the promise of the Lord that we will see His goodness in the land of the living. It is in His word. Nasa salita niya, wala po sa ating opinion yun. Kundi ito po yung kanyang salita na ang kanyang kabutihan ay makikita natin sa ating buhay.
Ang kabutihan ng Panginoon ay makikita natin sa ating buhay. So, declare mo sa buhay mo, makikita ko ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Every day, every moment you pray it. Lord, I will see your goodness in my life. I believe in it, oh God. I know you will answer me. I know you will bless me. I know you are good to me because you are my Father. And my Father knows what's best for me and for my life and my family. I will see your goodness, Lord, in the land of the living in my life. So, declare mo yung kapatid sa buhay mo. Pangalawa, have faith and be rewarded. Manampalataya ka at ang kasagutan ng Panginoon ay darating. Manampalataya ka, maniwala ka sa iyong Diyos na buhay. At pangatlo, kung binigay ng Diyos ang kanyang anak, God gave His Son, will He hold back His blessings? Kung binigay niya ang ating Panginoong Jesucristo bilang kabayaran sa ating mga kasalanan, sa ating sariling kasalanan nila, nagbayad ng kanyang anak, si Jesucristo, ang anak ng Diyos Ama, para sa atin. Sa tingin mo ba yung blessings, maliit yun, malaki sa ating Panginoon, di ba? Hindi. Wala lang yun sa Panginoon natin because gusto niya tayong i-bless. Yun ang plano, yun ang nais ng ating Panginoon, ang tayo ay pagpalain. So in Psalm 27:13 in the NIV version, God says to us, I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. So, keyword there is being confident. Dapat confident ka. Wherever you are, whatever is the status or the situation, stand still. Because God is there to bless you. Kahit minsan pinagtutulungan ka na, ginagawa ka na storya, di ba? Sa trabaho, sa pamilya, kung ano sinasabi laban sa'yo, just trust God. Diba? Kung nagkamali ka, humingi ka ng tawad sa Lord. Kung nagda-doubt ka, lumuhod ka sa Lord, Lord, I need more faith, help me. Diba? God knows it, but you have to remain confident in Him. Because mabuti ang ating Panginoon. Gusto niya makita ang kabutihan niya sa buhay mo. Gusto niya makita yung mangyari. In Hebrews 11:6 in the ESV version, God says to us, and without faith it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. So yung reward natin, matatanggap mo lamang yung kapatid if you have faith. Kung hindi ka maniniwala, hindi mangyayari. Nag-gets ba natin yun? Sometimes, God is so good that He even blesses us even if you don't believe. Because He gives us chances. But the requirement for us to get the reward from God so that we can please Him, it is the way to please Him. Yung good works natin is a result of faith. Kasi pag may faith ka sa Panginoon, matatakot ka sa Diyos, di ba? Hindi ka gagawa ng mali. Kung may pananampalataya. So, kasi alam mo, nakikita ka niya. Kahit magtago ka, hindi ka nakikita ng ibang tao, alam mo na may buhay na Diyos na nakakita sa iyo. But yung faith mo is important so that He can bless you. If you want to be blessed in your life, you have to believe in Him that He will do it. Because hindi mo siya mapaplease. Hindi mo makakuha ang mga rewards mo sa buhay kung hindi ka maniniwala sa Kanya. You have to believe that He can do it in your life. And last verse na binigay ng ating Panginoon, in Romans 8:32 in the NASB version, God says to us, He who did not spare His own Son, but delivered Him over all to us, how will He not also with Him freely give us all things? So napakalino kapatid. Kung ang Panginoong Jesucristo, sinacrifice niya ang buhay niya para sa ating lahat, sa tingin mo hindi kanya kaya i-bless. Hindi tayo kaya i-bless ng Panginoon. Kapatid, napakaliit ang tingin mo sa ating Diyos. God can do so much more. God can bless you with so much more because He is the God of so much more. Sabi niya rito, give us all things. Anything. As long as these are good things, of course. The righteous things, the things that are right in the eyes of the living God, God can give us all of it. All of it. Magtiwala tayo sa Kanya. Kung binigyan niya ang buhay niya sa atin, ano kaya hindi niya ano kaya kayang itago pa sa atin ng ating Panginoon? So magtiwala tayo sa kayang gawin ng ating Panginoon sa ating buhay. Tandaan mo, sa iyong sarili, makikita mo at malalasahan mo ang kabutihan ng ating Panginoon. Sa iyong sariling mga mata, sa iyong sariling panlasa, malalasahan mo at makikita mo
kung gaano kabuti ang Panginoon sa iyong buhay. Pero kailangan mong maniwala, kailangan mong manimpalataya sa Kanya. Tandaan mo kapatid, hindi madamot si Lord. Hindi po selfish ang ating Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, pagpalain tayo. Hindi siya madamot at hindi rin nakakalimot ang ating Panginoon. God never forgets. Whatever He promised to us, He will do. Whatever He said, it will happen. Kasi walang makababalik sa salita ng ating Panginoon. Kung sinabi niya yun, magaganap yan, walang makakapigil kapatid. If God really wills it, it will happen. Tanda mo yung kapatid. And God wants us to live in the overflow. Gusto niya umaapaw ang blessing sa ating buhay. That's the plan of the Lord. That's the desire of God, God's heart upon our lives. Diba? Ang tanong, ganun ba ang paningin mo? Gusto mo bang mag-live in the overflow? Gusto mo, okay na to, tipirin na lang natin. Kung ano na lang meron yan, okay na yan. Hindi ganun dapat kapatid ang pag-iisip. Because God can do more. God is a God of so much more. Hindi ibig sabihin sinabi ng more na parang abusuhin natin. Hindi, itago mo lahat ng pagkain, huwag ka mamimigay. Kasi sinabi ng Lord, more. Hindi po ganun ang Panginoon, hindi po madamot ang Lord. Kaya dapat tayo, hindi rin tayo madamot. No, meron nga, lagi na babanggit natin na example na binigay sa atin Panginoon. Kapag gusto mo ng blessing, di ba parang mga kamay natin yan. Pag ang kamay mo may hawak-hawak ka ng marami, you can no longer receive. If you want to be able to receive once again, you have to learn to give to someone else, and so that your hands will be open once again. Because God loves a cheerful giver. Gusto ng Lord yung giver. Ayaw ng Lord yung taong madamot. So number one, huwag kang maging madamot. Kasi ang Lord hindi madamot. Huwag kang maging selfish, huwag kang maging self-centered. If you want God to bless you, kapatid, ganun dapat tayo. Diba? And remember, kapatid, God is not only a God of more, but He is a God of more than enough. God is a God of more than enough. Yung akala mo yung sapat na ito na yun, hindi pa pala yun. Mas matindi pa palang bibigay ng Panginoon. Ganun po yung ating Panginoon. Ganun po siya kumilos, ganun po siya gumalaw. And He requires our belief, our faith. Kailangan natin pakita sa ating Panginoon kung gaano tayo nananampalataya at naniniwala sa Kanya. And of course, you can never receive kung hindi ka lalapit. You have to ask. Sabi ng Panginoon, you do not have because you do not ask. You do not receive because you do not ask. So sabi ng Panginoon, tumawag ka sa Kanya because He is Lord. You are not Lord. I am not the Lord. He is the Lord. Jesus Christ is the only Lord that we have. Siya lamang ang ating Lord. So you ask, you receive by asking, di ba? Kailangan mo iangat yung kamay mo, Lord. Di ba? Yung mag-pray ka, lumapit ka sa Panginoon. And so that you will receive. Di ba parang sa lalagyan, nagugutom ka na, gusto na rin, may nagsusupply ng pagkain. Di ba? Lalo na yung sa mga catering, di ba? Pag wala kang lalagyan, paano ko talaga bibigyan? Pwede mo ba ibigay sa kanila na, ay, isubo mo na lang sa akin yan. Ganun. Pwede bang ganun? Hindi. Kailangan mo may lalagyan para mabigyan ka ng blessing. Ganun din sa atin. Kailangan ng puso natin ready. We must pray. We must ask the Lord, Lord, help me, save me, lead me, guide me, provide for me. And so that God will answer. You have to ask. You have to be a container. Dapat wala kang lamang container para pwede kang paglagyan. Huwag mong punuin ang mga sarili mo ng mga bagay sa mundo na to. Punuin mo ang sarili mo ng salita ng ating Diyos na buhay. And plano ng Panginoon yan, kapatid. You will see His goodness in the land of the living. So dapat you rise in confidence. Be confident of what God can do in your life. You have the confidence. Kasi pagka nandun na tayo sa sitwasyon, madalas, alam mo yun, parang kang napapanik ka na, nagagaralgal ka na, parang ano ba ito ang gagawin ko? Parang wala namang nangyayari. Pero God requires confidence. Be still. Whatever that is, be still. God can do it. God can still provide. Because God rewards our confidence in Him. By showing confidence, we are showing great faith. Diba? Remind yourself, by showing great confidence, you are showing great faith. Na kaya ng Panginoon yun. Ano man yung sitwasyon mo. Diba? Sabi ng doktor, imposible na, hindi nagagaling yan. Pero sa Lord, kaya niya pagalingin. Sabi ng gantong ng gynecologist, hindi na magkakaanak, hindi na magkakaanak yan.
Yan ba sinabi ng Lord? Diba? Sabi ng Lord, kaya niya. He can do it. So let's try the Lord. Diba? Sabi nila, bagsak na, wala ng pag-asa. Have you asked God to make you pass? Diba? Sabi ni boss, terminated na eh. Sinabi na ba ni Lord yun? Sabi na hindi na raw renew yung business permit. What about God? What can God do? Have you asked God, kapatid? Choose to see by faith, kapatid. That is what we need to do. We have to choose to see by faith and to live by faith. Yun ang requirement sa atin ng Panginoon today because there is more in God. Because He is a God of so much more. God wants to give you more. God wants to bring you more. But the thing is, are you believing that He can do more for you, your family, and your future? It's high time, kapatid, that you give it to Him. You dedicate to Him everything, that you believe that He can do more than you can ever imagine. Because He is a God of so much more. Trust Him. He can do more. Higit pa sa iyong kayang isipin, kapatid. Higit pa sa iyong kayang i-imagine. Yan yung po ang ating Panginoon. Kinahangin natin ang Panginoon na buhay. Salamat sa pagkabasa ng kanyang salita. And kapatid, maybe this is the first time that you're reading this broadcast, you're listening to this broadcast, and you might not know me, you might not know Ancient Doors Church, and baka worse pa, baka hindi yung pakilala ang ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, there's a destination in this life. There are two destinations. Number one is the physical, and then the second is the spiritual. The physical is it's something na hindi natin may iwasan. Whatever you do, one way or another, maybe in 100 years' time, we are all bound to die one day. Because we are humans. We are mortals. And pag tayo nawala sa mundo na to, there's another destination. That destination, that thing we can never determine. That is death. Either you go to hell or you go to heaven one day. Something na hindi natin kayang kontrolin. Now, if you want to make sure na hindi ka makarating sa impyerno or sa hell kung saan may kumukulong apoy at asupre araw-araw, kundi at torture araw-araw, kundi makapunta ka sa langit kasama ang ating Panginoon habang buhay balang araw, there's a step that you need to do so that you will receive that gift, the gift of salvation na makarating sa langit balang araw. What is it? What is it, kapatid? That is if you believe that Jesus Christ rose from the dead after 3 days na namatay siya sa krus ng Kalbaryo bilang ultimate sacrifice sa iyo para bayaran ng ating kasalanan. Kasi sa kasalanan natin, lahat tayo nagkasala bilang tao, pupunta tayo sa impyerno. But because of His love for us, He made the ultimate sacrifice bilang representative natin, the ultimate sacrificial lamb, bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Now, if you believe that He did that on the cross to save you and me, all of us, that you will receive the gift of life na makasama siya sa langit balang araw. And if you ask for forgiveness sa lahat ng iyong mga kasalanan, tanggapin siya ng buong puso, isip at kaluluwa ng iyong buhay. If you will do that, kapatid, today, you will receive eternal life from Christ Jesus. I urge you, kapatid, samahan mo ko sa panalangin and receive the gift of salvation of Jesus Christ. Let us pray. Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay. Tinatanggap kita sa aking buhay. Humihingi ako ng tawad. Humihingi ako ng tawad. Sa lahat-lahat ng aking kasalanan. Sa lahat-lahat na aking mga kasalanan. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Binibigay ko sa iyo. Binibigay ko sa iyo. Aking buong puso. Aking buong puso. Isip at kaluluwa. Isip at kaluluwa. Baguhin mo ako. Baguhin mo ako. At gawing mabuting tao. At gawing mabuting tao. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Jesus, Ikaw na ang aking tagapagligtas. Ikaw na ang aking tagapagligtas. Ikaw na ang aking Panginoon. Ikaw na ang aking Panginoon. Ikaw na ang aking Diyos. Ikaw na ang aking Diyos. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Na regalo mo. Na regalo mo. Tinatanggap ko ito. Tinatanggap ko ito. Salamat, Jesus. Salamat, Jesus. Sa pagkamatay mo. Sa pagkamatay mo. Sa krus ng Kalbaryo. Sa krus ng Kalbaryo. At pagkabuhay muli. At pagkabuhay muli. Pagkatapos ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw. Jesus, salamat. Salamat po. Ang buhay ko ay sa iyo na. Ang buhay ko ay sa iyo na. Ito ang aking panalangin. Ito ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen at amen. Amen, amen at amen. If you pray that prayer, kapatid, congratulations. God wants to work on your life and He wants to know more about you. He wants you to know more about Him. And if you want to know more about Him, I urge you, kapatid, samahan mo kami sa social media platforms ng Ancient Doors Church, and we will be more than glad to help you out. Congratulations, kapatid.